Jiggy chow chow do. Good morning guys. So, It's been 6 it's, hours 2:20 ng umaga. So, ano to, parang of our special episode. late night version ng late night edition. And it's an off-season episode kasi kulang po kami ng isa. Wala si Rambo. Si Rambo Rats. For the benefit Regular of those, episode. we'll introduce ourselves. Ako si Justin. This is Job. This is Ninja. And so yun, welcome back to the second part of Four Dudes on the Road. Minus So, on the one. road, -1 muna. The Ngayong podcast. gabi lang naman po, -1. So yun. Right Ano? now we're in Jovin's crib and Nasa red rectangle room kami. Nasa red Red rectangle box. room kami. Red Siguro box. pwede natin i-consider to na studio sessions, pare. Pwede rin Session. naman. Pwede. Sessions. Studio sessions. Four Dude on the Road. Sessions. Kami sa red Tito, rectangle tito. room. So, ano Mainit yung... pag summer. Ano yung... Hindi kasi pare nga, meron lang, di ba, na pag-usapan kasi namin kanina, yung music video ng Anaconda. Anacondas ni Nicki Nicki Minaj. Minaj. And Which you... doesn't really talk about anacondas. So, medyo euphemistic And, yung yung song. Hindi ko pa kasi nakikita eh. And the video of Hindi, pare, pag napanood. J-Lo, pare. Oo, yung kay... Ano yun? Pare, medyo bias ako kasi gusto ko si Iggy Azalea. Crush mo ba si Iggy? Crush ko si Iggy, pare. Hindi. Pero I mean, crush the mo eh. concept na... Bakit ganun? Ba't puro puwet? Puro puwet. Hindi, actually, hindi naman siguro. Ilagay natin sa mas malawak na perspective. Mas malawak na... Mas malawak na... Mas malawak na kwet. Yun nga kasi, di ba, parang... Oo. Nothing against ako. Parang nothing against kay kay Nicki. We nothing respect against. their decisions. Oo. Kasi minsan, Yes. okay naman yung mga kanta, kahit pa Respect the paano. Kasi artists. yung trip nila yun, yung natama ko, trip nila yun, di ba? Yun ang uso. Pero That's what the public asks for. As a listener, di ba? As a viewer din. Siguro, parang yun. It doesn't suit my tastes lang siguro. Parang gano'n. Ako naman, personally, hindi ko talaga gusto, pare. Sige. Kasi di ba parang... Ano... Ito na naman yung common na sinasabi nila na masyado akong nasa-stuck sa past. Pero, asa na yung ano, di ba? Yung hinahanap mong quality noon. Oo. May mga artist din man ngayon na okay. May mga okay. Kaso, para alam mo yun, ba't ito yung nag-hit? Bakit yun na yung mainstream? Where the content is almost down to zero. And pare I listen to the song. Wala akong ano sa lyrics na directly na anaconda na ahas ang ibig sabihin. Ayun nga, parang ano nga siya eh. Well, it's a euphemism, di ba? Na may double meaning, sabihin na. Ganun. Pero para sa akin parang insulting Bakit siya? Pare, anaconda, so ibig sabihin black dudes. Ano sa atin? Uod. BBC, eh. Sa atin uod, pare. Insulting para sa akin. Woodworms. What the hell? Anay. Kasi ako sa akin, Pare, naapekto ka kasi yung pagkalalaki ko. na-weird na-offend yun. Then, na-weirdohan na ako dun sa yung well, there are worse songs, diba? Kaya lang, Actually, yun there nga is. lang, There are. yun nga lang parang ewan ko, ayokong itag siya na inappropriate kasi yun nga, trip mo naman, ayaw mong panoorin. Inappropriate siya for barely legal people. Siguro, yun nga. Kids. Katulad nga, Ako naman. katulad nito, napapanood siya sa mix na siyempre open to everyone, di ba? Maraming pwedeng makapanood. Yun nga, yun. So sabihin na natin, yes, they're censoring the parts dun Pero, sa diba? music video. Kaya lang, Curious yung mga bata. makaka-curious Still, yung mga diba? bata. Tsaka diba, ano magagawa ng censorship kung wala kang makitang iba dun sa video kundi puwet? Oo. Tsaka it's basically, it's blatantly there. Kung ba kahit naman i-blur mo siya, Alam eh. alam mo na eh. It's kung clear ano as yung daylight pinag-blur what eh. they're showing Oo. is the A. Oo, diba?
Pero that's talking about the music videos, ano? Kasi kung papakinggan mo na naman yung kanta as syempre as a song na naririnig mo lang. Siguro hindi naman siya parang mas nakaka-offend the song itself. Mas na-offend ako siguro sa music video. Hindi ba na-offend? Parang it's striking for me. Oo, striking pa. Kasi di ba, ang title ng song Anaconda, My May- anaconda dog. Anaconda to. So tayo, nasa age na tayo na siguro, alam na natin na double meaning. Pero alam mo yun, to see it live, ay hindi naman live, to see it, di ba, parang na-visualize mo kaagad. Parang, shit, wala akong nakitang Anaconda. Gets mo agad eh, no? Oo. Kasi nga, they're always after the catchy part. Sa totoo lang, parang mas okay sana kung si Musically and J-Lo ang gumawa ng Anaconda eh. Kasama niya si John Voight, si Ice Cube. Yun ang Anaconda. Yun ang Anaconda. Anaconda. Di ba? Parang, Siguro yung ba, yung katulad nung kantang gano'n. Pwede ba siyang indicator na ano na ba yung pop music? yes, Yun, pare. Diba? Ano na ba yung Sa pop totoo music lang. ngayon? Pwede natin i-check eh kung pang ilan kung ano na status ng song ngayon. Sigurado ako pare nasa top yan. Oo naman. top 50s, 20 something. Kahit hindi pare, kahit sa mix na lang eh. Diba? Dito na lang sa atin. Diba? Yung ganong kanta na nag-hit siya kasi ewan ko, tama si Ninja, catchy, diba? Pero yun na ba yun? Yun na ba Pero yung yun basahan natin ng Wala pop nam- music niya na... Wala naman tayong magagawa pare, di ba? And Kung yan yung gusto ng iba, Oo. nga. But I hate the fact that music industry has... Hindi music eh. I hate the fact that people are asking for these kinds of things nowadays. Na yun yung mas patok sa Yun kanila. ang Mas kinukonsume nila. and Oo, yung, mas kinukonsume. alam mo kung ano masakit doon pare? Yung age limit ng mga nakikinig sa Oo, ganyan. isa pa yun. Eto pare, may napanood ako, may nakita na ako sa feed sa Facebook, pinanood ko, pare, an 11-year-old girl Ano to? sa 9gag TV, 11-year-old girl pare, sumasayaw to the song of Anaconda. Eh. Which is probably, most probably na hindi niya rin naman naiintindihan yung kanta. Oo. Pero pare, alam mo yun, na parang an 11-year-old, curious na yan eh. Oo. Di ba, may access na sa internet yan. Paano mag-YouTube siya? Makita niya, ay, ito pala yung music video ng kanta. Oo. Di ba? Ewan ko para sa akin kasi, yung age na yun, inappropriate pa Para sa ganun. para doon sa... Hindi, actually, yung music video is inappropriate for that age. Oo. Kung lalo na kung yun nga, ang dali ng access eh. Diba? Oo. Ang dali nung... Alam mo, ba't ko nasabing pati yung kanta, pare? Oo. Kasi kung alam niya yung kanta, yun nga eh, madali yung access eh. Kahit yung kanta na narinig Pwede niya, mong i-search. pag na-curious siya kung nag-search siya sa Oo. YouTube, gusto ko makita, ano ba What is yun? the subliminal message behind the song? Di ba? Oo. Ewan ko, parang kasing... Sa akin naman, kaya ako naman nasabi na okay lang, hindi mas okay. Parang... Kasi the song itself, kumbaga... kasi di ba sinasabi natin, hindi naman ganun ka-sensical yung kanta. Oo. Di ba? So, ikaw, kung maririnig mo naman siya, at wala ka naman ding, although imposible rin naman, kaya hindi mo naman siya bibigyan ng meaning and you're gonna take it with a grain of salt na yun nga, catchy lang siya, repetitive yung lyrics, repetitive, entertaining, nakaka-induct, mga ganun-ganun. So it's kind of safe. Oo. Pero nga, if you incorporate the music video nga, di ba? Doon ka mas lalong magkakaroon ng idea na, ito pala yung kanta na to, ito pala yung meaning nito. Kahit anong sabihin ng artist or ng producer na, kasi target market namin dito sa video na to, hindi naman yung mga bata eh. Still, di ba, alam mong ipapalabas yun somewhere na may access sa mga bata. Di ba? Ang target nila, hindi target market, ang target nila yung market. Kasi ang audience mo, sabihin na, Nicki Minaj, hindi mo pwedeng hindi sabihin, hindi ito a-appreciate ng bata. Bakit? Para yung kanta na lang niya na super bass,
Di ba? Na napakaraming bata. Oo, ang laking hit. Sumasayaw to the tune of Super Bass. Oo, tapos pinapatugtog siya sa iba't ibang programs din sa TV. Bugbog siya sa tugtog sa radyo. Siguro So, siya. kilala mo, Hotdog ng airplay, di ba? kilala mo ngayon si Nicki Minaj, di ba? So, kung nagustuhan mo yung kanta niyang Super Bass, tapos... Alam mo pare hindi sa pag-ano yung super bass. Ano na naman yan eh. Oo, It's all about ganun din puwet. yun. It's Diba? Yung super bass, hinati nila parang hindi obvious. Pero di ba? Superb. Superb ass. Superb ass. Tawa ako ng tawa na napanood ko yung kay James Franco na yan. Di ba? hindi ko rin naisip nung una. Ano, superb Sorry ass. pero kasi ako aminado ako pare, I'm really not a fan of Super Nicki Minaj. bass. Ako rin naman eh. Diba? Oo. Ako I'm a ah. fan. Ako siguro I'm not a fan of the artist. But although kasi, ewan ko sa akin, personally maraming kanta na gano'n na Oo. medyo mali rin naman yung ganung thinking na you hate the artist pero Hindi. the songs I'm not are a fan alright. pare, pero I don't hate. It goes na rin na kasi ako sa akin, meron akong mga natitripan ding kanta ni Nicki Minaj pero honestly meron akong mga natitripang kanta niya pero Sige nga, It's pare, a whole twerk. different side of hindi it. naman ganun. Hindi, totoo. Hindi, kasi di ba, Sige nga pare, twerk for us. ito yung, yun yung mga nabasa ko na kay Chito ko narinig yun na parang, yun nga, kanya-kanya naman trip yun maganda Oo. naman, kung para sa'yo, kasi sa Wala naman tayong inaano kasi ngayon, di ba diba? parang, kung maganda sa tenga mo, di ba, naman. Kaya lang, yun nga lang. Minsan kasi, yung level ng pagiging appropriate and inappropriate, minsan medyo blurred di ba? Hindi, ako lang pare Di ba sabi ko nga, I'm not a fan. Mm. Ang masakit lang para sa akin, ang dami kong naririnig na mas deserving sa spotlight. Na may quality. Na airplay. Talagang, alam mo yun, binibigyan nila ng time, ang pagsulat, lahat. Pero alam mo yun, sila pa yung parang underdog. Musical arrangement, Yun lang masakit sa akin. melodies, the Parang. rhythm. Ang independent music kasi ngayon, parang hindi nabibigyan masyado ng exposure. Ako ang tingin ko, pop is fast becoming the new mainstream. Hindi naman Hindi, pare. actually, Pag sinabi mo kasing pop, mainstream talaga eh. Oo. As a bagay. Mainstream na siya siguro ewan ko. Pero ako ito pare, dito sa atin dito sa atin parang na-appreciate ko ngayon yung mga lumalabas na kanta ng ano ba to? Yung mga Phil Pop, Himig Handog. Alam mo yun? Kasi binuhay nila yung ganong style, hindi naman style. Parang binuhay nila yung ganong konsepto na writers and, di ba? At least parang nabibigyan tayo ng Chance ulit yun nga, makapag to make your kung own. ako hindi ako kilala, hindi ako sikat na songwriter. Tapos yun nga, mabibigyan ako ng chance na ibigay yung kanta ko sa isang artist na sabihin natin sikat na kilala, di ba? Mapapansin yung kanta ko. Mapapansin yung, uy, songwriter to Sino ba yan? Ano pa ba ibang kanta niyan kung meron man, di ba? So, nagkakaroon tuloy ngayon ng avenue para naman medyo magkaroon ng konting variation at flavor yung music scene kahit dito na lang sa atin. Di ba? So, para sa akin, napaka-importante nun kasi aminin naman natin for the past few years medyo ang dominance ng foreign music, di ba? Medyo K-pop. hindi lang yun di ba? Western, yun nga, Marami pare. K-pop, J-pop, ano mo yun? Pagdating sa masses, J-pop, Oo. K-pop. So, ako kahit sa akin, kahit medyo yung ibang kanta sa Himig Handog sa Phil Pop, medyo yun nga, hindi superb. Parang ganun. Hindi superb. Just right, ganun parang just right. Pero, Pinoy pa rin, di ba? Okay And- na ako dun, kesa naman... Sa totoo lang pare, ang laking bagay pag alam mo original Oo. Diba? At saka yun nga, di ba? May sumulat, may Nag-take may time. nag-take time para makapagsulat ng And it's makabulong kanta. a way better option than a superb ass. Tao Di ba? talaga, tao tayo.
Hindi ko na-realize yun nung una ko na. Pero alam mo, ito, mabalik tayo dun pare. Super bass. Si Iggy Azalea, Si Iggy Azalea. yung crush mo, Crush ko yun eh. tsaka si Nicki Minaj. Ah. Pag pinapakinggan ko pare, ang hirap minsan i-differentiate pag hindi mo Totoo. sila nakikita. Kasi Totoo. parang pareho eh. Tapos, alam mo yung naging issue si Nicki Minaj daw yung ano, rap wing or whatever. Di ba parang ano nangyari kila Missy Elliott, kila Lil Kim, kila The Oo, Brat. Ito pinag-aaway sila ni Lil Kim sa si Nicki Minaj. Good luck pare. Pinag-aaway Ano, sila. suntukan daw gano'n. Si Ashanti. Ewan ko, di ko rin alam eh. Ano nga ba? Somewhere along the way may nangyari. May nangyaring mali. Hindi Na dati natin- we enjoyed. Hindi naman na siguro pwede sabihin mali, ano? Pero parang siguro may kasi nabiglang liko gano'n. Eto pare, ang iniisip ko dyan, kasi tayo, di ba, nabuhay tayo dun sa 90s to early 2000s era na aware na tayo sa ganong tugtog before, di ba? So, nadi-differentiate natin talaga yung kung ano yung tugtugan noon, tsaka ano yung Ngayon. tugtugan ngayon. Some 15, 20 years ago, di ba? Wow. Yeah, we're old. Yeah, we're old. So, sa akin, And we're proud. Gusto kong marinig yung mga teenagers na yung nakapakinig ng music somewhere mga 2000, mga 10 years ago. Which Diba? is 2004. 2004. Kasi, di ba, noon, iba na rin yung tugtugan at that time sa tugtugan ngayon. So, para sa kanila kaya, ano yung perspective nila sa ganun, di ba? Kasi tayo medyo malayo na nga naman yung mga time nung alam nating kanta eh. So, para sa kanila, di ba? May nabasa nga ako na 9 sa 9 gag din eh, na parang mga 10 years, 20 years from now, di ba? Parang merong mga nagde-defend ng mga kanta nila Justin Bieber nila ano kasi para sa kanila Yun yung yun yung generation. music eh, di ba? Oh, Yun yung music. music, di ba? Pare, alam na I can't imagine that. kung dinedefend nila yun, alam mo yung pinaglalaban nila yung mga kanta ni Justin Bieber. Na-imagine, ang naisip ko nun, what the fuck happened to music kung gano'n? Oo, Ano ano na na lang kaya yung yun? mga kanta. Kasi pero nakakatawa rin eh. Kasi di ba, Oo. naalala niyo nung lumabas ang Nirvana. Oo. Di ba? Marami rin nagbabash kasi Marami, pare. hindi Diba? It's a new kind of music, yung kind of grunge. music, out of the box, maingay sa tenga, di ba? Heavy. Kaya ang dami nagbabash, di ba? Pero Pero, sumikat. Kasi parang kasi pag 80s, early, mid to late 80s, heavy metal pare considered as mga tulad ng, ano ba, Anthrax, Slayer. mga ganyan, Slayer, hindi, parang Slayer, Poison, no? Oo. Poison, Yung mga hair metal ba? Hair metal. Hair metal. Glam Twisted rock. Sister. Yun yung mga considered na metal na pag tayo pinapakinggan natin, exposed na tayo sa mabibigat na metal pare. Alam na, parang sabi, yan na ba yan yung metal nun, na ang gaang, di ba? Tapos dumating nga Nirvana, na mas maingay. Pero sila, hindi sila considered as metal, pero grunge. Eh, yun di ba, yung mga bago talaga. Kaya nung naalala mo nung mga early 2000, may nabasa rin akong ganyan na dinidifferentiate naman yung alt rock na alternative Oo. rock kasi Yun yung parang example panahon ng Fall alt Out rock. Boy. Oo. Diba binabash ng Fall Out Boy kasi bakit daw ano na nangyari sa guitar solos, ano na nangyari sa mga na ganong pakete ng rock and roll, diba? Pero hindi sa pag-ano para, hindi rin ako hindi rin ako fan ng Fall Out Boy. Pero kung ibabash nila sa gano'n, yung ano nangyari sa guitar solos, Oo. parang walang right i-bash kasi 70s pare, punk. Wala, Oo, diba? oo, Eh, yung oo. dyan yung panahon ng 3 chord. Diba? 3 chord 3 chord songs. Hindi kaya nga eh. So, ibig kayang sabihin nun, yung ganitong evolution ng music, is it natural na talagang meron lang kasi tayong era na nabuhay tayo dun na ito yung music para sa atin, di ba? Para ito yung, pagdating sa music, yan na lang sana yung iniisip ko na sana history will repeat itself. Na sana wag ganito. Wag ganito lagi ang mangyayari. Oo. Parang mabalik sa era ng maayos na music. Maayos. Hindi kasi ito na Hindi pala, sorry, hindi maayos na
Music na may sense. Yun. O, yun nga yung naisip ko eh. Kasi, dati, music, pag pinakinggan mo, what they sing is what they mean. Not, walang, alam mo yun, kung meron man subliminal message or alternate meaning yung ano, hindi siya ganun ka obvious, hindi siya for all the world to hear, ganun. Kasi dati talaga, what they sing is what they mean. Mararamdaman mo yung mafe-feel mo. And ngayon, Example lang most of the time, yung mga kanta is, baby, 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 oh, what the hell is that? Hindi, ito na lang pare. Minsan hindi ko rin naman maintindihan ng tao eh. Nung time ni Adele, magaling na songwriter si Adele pare. Sarili ng lyrics, di ba? Magaling na singer. Ba't may mga nagbabash pa rin? Eh ayun na nga, may lumalabas na nga na sariling gawa niya, di ba? Pag pinakinggan mo ang kanta pare, may sense. Pag pinakinggan mo ang melody, maayos. Pag pinakinggan mo yung boses, okay. Ba't may mga nagbabash pa rin? Kaya minsan, ang tao talaga ang hirap i-please. Oo, yun naman. Kasi nga, it all depends on the listener. Kasi, parang, kung hindi mo naman kinokonsume, hindi gagawa. Supply and demand lang din naman yun. Pero parang may point na song, hindi ko rin maintindihan. Di ba dun tayo sa argument na minsan repetitive yung lyrics? Sinasabi ni Ninja na yung mga kanta is, yun nga, what they say, di ba? Nagtataka lang ako, pare, Beatles. Sobrang repetitive. Pero ko sa, Hey Jude na lang eh. Na sa dulo, ano ibig sabihin nun, di ba? Pero ang ganda ng kanta. Yung album ng Rubber Soul, yung album ng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, di ba? Kung papakinggan mo siya, parang, di ba, parang hindi ganun ka, ano yung sense, on a very basic level. So, sige, pakinggan natin, saka mo malalaman yun. So, on that point, gusto ganung argument, ano bang maganda talaga dun sa mga album na yan? Ang ganda ng melody eh, diba? Musicality, everything, di ba? So, kung fast forward tayo dito, may mga kanta naman na ganun, na kung melody-wise, maganda. Lyrically, medyo pwede na. Pwede na hanggang off. So, kung yun yung argument natin, di ba? Ano ba talaga yung Pwede ako mag-present ng theory. Sige. Gawin natin example ng Beatles pa. From the start, na-prove naman nila sarili nila eh. Di ba? Hindi naman lahat ng kanta nila, di ba? Na-prove nila sarili nila. So, kung gumawa sila ng ganon na kanta, Hey Jude, repetitive, mga ganyan. Parang, na-prove naman nila sa tao na hindi lang naman kami ganito eh. Hindi lang ganito mga kantang ginagawa namin. Diba? Kung hindi mo trip yung ganitong style namin, go back to the old stuff. Diba? Pakinggan mo yun. Diba? Sa ngayon naman pare, maraming lumalabas na bagong artist. First song nila ganun kagad. Walang basihan ng tao na. Oo, diba? Walang basihan ng tao na. Dati hindi naman sila ganyan. Pwede natin pakinggan yung dati. Alam mo yun, parang hindi pa nila napuprove ang sarili nila na down na kagad sila kasi ganun kagad. Diba? Ayun na, which is, naiintindihan ko naman, ang hirap gumawa ng kanta. Oo, Kasi talent din naman pare. May mga talented lang talaga na artist and may gifted. So, hindi may expect ng tao na lahat ng lalabas, ganun kagad na mangyayari. So yun nga, parang depende talaga sa tenga sa nakikinig. Siguro Maraming sabihin na natin, factors kung ako music executive ako ng isang record company, syempre, may research naman yan, diba? May study lahat yan ano ba pinapakinggan ng tao? Ano ba yung kinukonsume ng tao nakikinig, diba? Ngayon, ano ba yung bebenta? So, syempre, aminin naman natin, it's a business, diba? So, syempre, kung paano mo i-present o paano mo i-market at ipapakita yung artist, pare, ito na lang, yung Constantino na lang. Diba? Tama yung sinasabi ni Justin na dati siyang more on rock and roll, more on ano siya, diba? Tapos, nag-venture siya ngayon sa electronica, whatever. Pop. Na ang producer ng album niya si Raymond Marasigan. Pero sa hardcore fans niya, parang, uy, teka, ano nangyari? Bakit?
Na-segue ka. Oo, pero syempre, Yun ang mahirap na nangyayari sa artist pare. Mm. Pag na-stereotype ka sa isang genre. oo, diba? So, Yun yung parang, yun ang medyo ikaw, magulo. you're giving yourself room to evolve. Pero ang fans mo, ang listeners Oo, mo, as an artist kasi nga naman, diba? Kailangan mo talagang mag-evolve eh. Kailangan mo ng Ito na lang bagong eh. tunog eh. if you want to rise to the top, Mm. pare kailangan mo makinig sa fans. Mm. Kung ang mas importante naman sa iyo ang passion, if you don't care about Money. your status, money, your status, or kung sisikat ka pa ulit, kasi, di ba, stick to your passion, kung ano talaga yung gusto mo. Pero ano rin eh, parang it's a gamble din eh. No? Hindi, yun nga eh. Ang mga gumagawa lang ng mga ganun, mga may pera na pare. Oo. Mga artist na may pera. Siguro para sa akin kasi, ano yan eh, dapat kung ganun man yung route na gusto mo na talagang hindi ka magbabago, hindi ka ano, di ba? Parang, Ayun, di ba? Personally, may mga kilala tayo ganyan. Like, ngayon kasi, ang nakikita ko is, music is a form of art. Definitely. Oo. Pero ang nangyayari is, they're standardizing art by choosing specific type of music dahil alam nilang yun yung bibenta. Oo. So it's, hindi naman, ewan ko, I don't know kung gano'n ang nangyayari, pero pakiramdam ko, ginagawa na nilang standard ito. Kasi ito yung bibenta. Oo, And man. yun yung nakakatakot na yung art magkaroon ng standard. Hindi, siguro hindi naman art in general, pero di ba? Ang nakakatakot, ang music magkaroon Ay, yun, ng standard. music, I mean music, oo. Magkaroon ng standard dahil ito yung patok, ito yung, yun na lang. Alam mo, siguro parang nagkakaroon naman talaga ng standard. Siguro parang, hindi nga, kung ano yung Or a template. current, yun ang pangit. Kung magkakaroon ng template na dapat ito lang, ito kasi yung bibenta, so dapat ganito ka. Ewan ko eh, parang nagulo kasi. Parang Taylor Swift na lang din, parang hindi ba na rin ang tunog si Taylor Swift. Pare, paborito kong kanta ni Taylor Swift, yung ano, Romeo. Love story. Love story. Parang- Kasi di ba isipin mo 2000 kailan si Taylor Swift na 2008? sumikat eh. Mga ganon. 2010, mga ganun. Mga ganon. So, diba, in a span of 4 or 5 years, di ba? Kasi nga, yung as an artist, kailangan mag-evolve. So ngayon, gamble na lang talaga kung Pare, I don't think diba? evolution is the right term. As an artist, you need to adapt to the times. Oo. Di ba? Bagay. You need to adapt to the fans' demands. Oo. O kasi evolving means changing talaga. Changing for yourself kahit ano, di ba? Kaya nagulat ako nung si Robert Plant, di ba? Yung vocalist ng Led Zeppelin ba? Ayun, Robert Plant. Di ba? Nagulat ako kay Robert Plant, nagbabalad eh. Pero natawa ako sa Hindi ko narinig yun ah. Meron pare, Robert Plant, tas babae yung kajuwit niya, nakalimutan ko na eh. What the hell? Hindi. Ako, Pero maganda if naman, you kaya hear, na nagulat lang di talaga. ba? If you know his voice, alam mo kaya niya. Oo naman. Di ba? Oo naman. Bagay naman. Pero hindi kasi natawa nga ako kay Robert Oo. Plant, sabi niya parang, finally he's singing. Parang ganyan. Para sa kanya doon pala sa kumanta after ng mga pinagagawa niya sa Led Zeppelin. Yun ang gusto niya eh, pare, di ba? Oo, Yun yun yung gusto sinasabi niya. ko eh. Kahit, di ba, if you don't care about, you know, your status, kung kikita or hindi, Mm. if you value passion, Oo. your passion, di ba? Kahit if it validates yourself, na Then wala go, satisfied di ka, ba? diba? And, If di what ba? you do affirms you, Exactly. If it affirms you na you're doing it right or you feel right about it, It siguro. doesn't matter kung ano yung Pare, opinion ng iba. Robert Plant yan, Oo. established na niya yun. Na-establish na niya yung sarili niya, di ba? Oo. So, already proven this himself. Siguro, di ba? Parang sa kanya, it's time na he does what he wants. Sa bago. He did what he wants. Bakit? Parang Pepe Smith, di ba? Nung naglabas siya ng idiosyncrasy ng Oo. ano pa ng taon niya. nung hindi pa tayo pinapangalan. Iba yung tunog eh, di ba? Iba yung tunog niya eh. Kasi kung kukumpara mo nga naman sa Juan de la Cruz, Iba talaga. iba yung tunog niya sa idiosyncrasy eh. Bagay, si Ellie din eh. Kalimutan ko yung title ng album. Basta nung
Yun, wala nang hits. Yeah. Ano ba yung Mongols? And then, hindi pa, solo pare, Solo niya. solo niya. Nakalimutan ko lang yung title. Medyo, yun, tunog pupil na tunog Rico Blanco na basta gano'n. Parang soul searching sa music, gano'n. Oo, parang gano'n. Tawa nga ako nung di ba nag-solo si Rico Blanco. Parang gusto rin daw ni Ellie yung merong mga horn section, mga ano gano'n yan. Na siya rin na, sabi niya naunahan lang daw siya. So yun, siguro, i-conclude na lang natin na, yun yan, parang When it comes to when it music, comes to music, talagang to each his own. Oo, To each his own. And, syempre, Walang ever-changing. maraming taong mahirap i-please, pero di ba, yun nga, wala Parang tayong magagawa. Sabihin na nga lang natin, 2-3 years time, in the last ilang dekada na, di ba? Nagbabago ang music, magbabago ang taste ng tao. So, yun yan. Let's appreciate what's there. At least may music pa rin. Diba? Kung hindi man trip yung mga bago, there's still the old stuff. Diba? You can always go back to them. Napakahaba ng library ng music. So yun, time check lang tayo, 2:50 ng umaga. Napakasaya ng magic hour. Let's move on to the next topic. Oo. So, pwede natin pag-usapan pa. Current events. Yung news. Hindi pa kaya, Like news. may gusto akong topic na i-open. Kung okay lang sa inyo. Sige, ayan. Para siguro naman na papansin nyo, nag-active lifestyle ako ngayon. Diba? Hindi. Ako lang na realize ko lang na ang sarap pala. Diba? Hindi yung puro nakatenga ka lang. Ano ba ang mo yan? Anong, Ginagawa ko pare? Mountain biking pare. Okay, ang sarap. Na-realize ko pare, it feels good. Diba? To be on the move lagi. Yun. Yan ang hindi ko ma-convince sa sarili ko talaga. Or, na-convince ko yung sarili ko pero hindi ko ma-push. Healthy living. Hindi, pare, yun nga sabi ko kay Joven eh. Iba ang healthy living sa active lifestyle. Iba ang healthy Sabagay. lifestyle sa active lifestyle pala. sige, i-define natin, i-differentiate natin. Ano nga ba yung difference ng active lifestyle sa healthy living? Ako pare, personally, wala tong ng mga research or anything. Ako kasi pag sinabing healthy living, di ba parang sobrang picky mo na sa kinakain mo, sa workout mo. Tapos, alam mo parang you really take good care of your health. Total... Oo. Total maintenance or kahit ano man. Pero pag sinabing active lifestyle, you maintain some of the bad things that you do. Ayun, You diba? actively maintain. Hindi naman actively pare. Parang, di ba? Kumakain ka pa rin ng mga bagay na may cholesterol, bad cholesterol, di ba? Parang, pero, di ba, you make up for it by being active. On the Diba? move. Hindi naman totally workout ka araw-araw, pero, di ba, you do things na alam mong makakabuti sa katawan mo. Di ba? To battle. Pero ako kasi, I'm homeboy. Hindi ako... Minsan, Homeboy. alam mo, meron akong urge na maging outdoorsy type na gusto kong makita ng bundok, gusto kong pumunta sa beach, gusto kong, alam mo yun, gusto ko ng adventure. Pero, hindi ko, alam mo yun, I'm not actively seeking it or, Pagiging adventuring type, iba, sa active lifestyle, ibig sabihin na parang, di ba, parang sa totoo lang masama rin kasi sa katawan yung lagi ka ng tenga eh. So, pagiging active, you do things na nag-e-enjoy ka, at the same time, it's good for your body. Ayun nga. okay. Pero yun nga. Paglalakad, biking, di ba, at least, nagsisirculate yung dugo mo, di ba? Yun ang, homeboy talaga ako. Ako siguro pare, yung healthy living kasi yung wala kang bisyo yung wala kang Oo. hindi ka Kasi nag-i-intake ng clean. lason sa katawan. Oo. Walang poison, pare. Clean living talaga. Pag sinabi mo healthy living, it's more than what you eat eh. It's more about what It's you a intake eh. lifestyle. diba? Yun nga, di ba?
It's a lifestyle. Oh, it's a lifestyle. So, yun naman, kung yung active lifestyle mo naman, yun actually, dapat nga mobile ka lang lagi. Hindi ka Hindi ka stagnant. hindi ka stationary lang na. Kasi para, di ba? Parang Nanonood ka ng TV, mga ganun. hindi mo na ilalabas yung ano eh. Hindi mo na ilalabas yung ano mong poison yung Toxin pinapasok mo sa katawan. katawan eh. Tama, Di ba? If, di ba, kung ayaw mo maging active, try to be healthy. Siguro, kaya siguro dapat yung active lifestyle sa healthy living, dapat hand in hand siya, no? Oo. Dapat talaga A bit of both. pareho Kasi, mong ginagawa. once na At least a bit of both. Once naman na nag-active ka, nandiyan na papasok yung mga, nagpapawas ka kunwari sa yosi, pawas ka inom, mga ganyan. Kasi, nakaka-apekto siya sa pagiging active mo. Di ba? Pag healthy living ka naman, hindi naman pwedeng puro diet ka lang, hindi ka gumagalaw. So yun nga, a bit of both. Mahirap naman yun. Di ba? A bit of A bit of both. both. Pero, there's a big difference pa rin. Hindi, tingin, hindi ka rin pwedeng, hindi rin pwedeng isa lang. Kasi ang hirap din nung, siguro healthy living pwedeng, siya lang mag-isa, kaya lang. Actually, healthy living, kung gusto mo maging active lang, and yung pagiging healthy living mo, pwede nyo gawin para yung ginagawa ko. Hindi ko binabago ang diet ko. I mean, yung mga kinakain ko, hindi ako nagiging choosy masyado. Pero, nagka-count ako ng calories. Di ba? Asahan mo, konti lang talaga makakain mo kasi kung kunwari kakain ka ng pizza, taas ng calories niyan. So, kung may target calorie ka sa isang araw, intake ng calorie May ceiling ka talaga. may ceiling ka. Konti lang makakain mo. Baka nga, kung kakain ka ng pizza ng lunch, hindi ka na pwede mag-dinner. Kasi na-reach mo na kagad yung calorie count na Saan naman yung mo. ganun? Kailangan mo lang, doon naman papasok yung active lifestyle. Kasi na kailangan mo i-burn yung mga... kailangan mo i-burn. Siguro parang yun, pwede ka nang lumamon ng well, it's still in moderation, no? Pero ibig sabihin yung, kunyari, gusto mo kumain ng sugary, whatever, ng carbs. ng maalat, di ba? Back ribs. Tapos, Steaks. gusto mong hindi rin, yun nga, kailangan mo lang siya i-burn, di ba? Kailangan Kasi sa i-burn. totoo lang, pag hindi mo ginawa ng way yan, hindi mo ginawa ng action, in the end, para ikaw rin ang kawawa. Di ba? Tama. Thankful ako kahit pa paano na-realize ko. Ako, I've never been health conscious or, alam mo yun, yung kahit konti na isipin mo, ganyan, kailangan, ito yung, at least, ganito yung intake ko or something like that, na kailangan nag-burn ako ganyan. Ever since, parang, I move when I want to. Ito pa ba? Ewan ko kung makagigets mo ibig sabihin. Do you see yourself getting married? Right now, no. Do you see yourself having a partner? For life? Oo, nakita ko naman. Diyan papasok yun pare. Kasi if you love her, and hindi ka magiging conscious pare, baka dumating sa point na maaga mo siyang naiwan. Na mahirap. Yun ang na-realize, yun ang nagpa-realize sa akin pare. Oo. Ewan ko, ako Actually, ganun. Oo, Diba? napag-usapan na namin yung minsan. O, diba? Na, Hindi, I mean, not her. Diba? na-realize ko rin Diba? na, oo nga, kaso lang, it's, yun nga ba, it's a lifestyle, and it's not my style. Pero hindi ba siya parang nakakapraning naman na parang you have to always watch what you eat, you have to always Pare, yun nga eh. Kung Diba? ayaw mong gawin yun, ayaw mo mag-healthy eating na lang, sige. Lagyan mo nang magiging active. Just to help your body, di ba? Keep up. Kasi yun nga, di ba? Ako na-realize ko yun eh, na parang I want to spend a long time with my partner. Ayokong iwan sila ng maaga. So, naisip ko na it was high time na I did something about my life, my health. Hindi naman ako nag-healthy living, kaya I try to keep active. Pero yun, di ba? Nung nakaraan pare, di ba? Nagtilang tayo. Di ba?
Yun. Ako yun lang yung take. Walang caffeine intake. Pare, meron. May caffeine lang. Kaunti lang. Yun nga, ako naman parang yun nga, ano lang ako dun sa iba na, yun, parang masyado napaparaling naman dun sa, Oo. parang, yun nga, parang excessive naman, di ba? Yung pagiging health nut, yun, parang gano'n. Na, ko, siguro para sa akin, parang mas lalo ka pang mamatay sa gano'n dahil, Oo. di ba, parang, Sobrang you're conscious. stressing yourself out just to keep, Na hindi nila akalain pare na sa sobrang pamumroblema nila, naapektuhan din yung health nila. Shit. You're too stressed out thinking about being in shape. Being healthy, di ba? Pero pare ang dami nag-healthy living na hindi fit. Hindi ano. Diba? Yun nga Kasi eh. di ba parang Yung iba kasi dinadaan lang sa diet. Oo. Lalo na yung isipin mo, kunyari, healthy living, di ba? You always clean yourself, which is a bad thing at some point. Oo. Na nawawala yung immune system mo. Tsaka parang hindi ganun ka-dedicated yun. Tsaka yun na, parang it's a way of convincing yourself. Kunyari, sige, mag-ano lang ako, green tea lang ako, ganyan. Pero sumunod na week, puta, kain mo naman. Alam mo yun, di ba? Tapos kunyari, sige, mag-soft drinks ako, yung light lang, para hindi gaano Ito Pero naman. nag-soft drinks ka pa rin. Hindi, ito nga pare. Pagdating naman sa mga pinapasyang sarili na maging active, sige, punta ng gym, workout, todo workout. Kinabukasan, pig out. Wala rin, di ba? So, napagod. Kailangan, di ba? A bit of both and in moderation. Kailangan ma-replenish Oo. yung energy. Balik pawis ka Diba? balik Wala rin. Di ba? Yun yung inaano natin na... So siguro talaga, yeah, it's more about dedication. It's more about wanting to be healthy, di ba? Pero ako pare siguro ngayon, masasabi ko dedicated talaga ako to help my body. Kasi nasagad ko na eh. Naramdaman ko pare, nasagad ko na yung sarili ko. Sabi ko nga kay Paolo kanina eh. Alam mo yung... hindi ko na maalala kailan yung huling inom ko. And I don't miss it. Sobrang nakakapanibago. Pare, kilala niyo ako. Di ba? Paano ako uminom? Para masabi ko na hindi ko nami-miss uminom. Di ba? Parang milestone yun para sa akin, pare. Tanggal ang sistema mo. Siyempre, huwag mo nalukoy yung sarili. Bigyan kita ng mga Sabi 2 ka na weeks. Pero pare, yun nga. Hindi, yun nga, it actually proves the point yan. If you want to live healthy, if you want to live longer, you have to be dedicated. You have to take bigger like and you have to take steps din, di ba? Yun. Conviction. As little as possible, pero siguro naman makakatulong yun sa long run. Ayun, pare. Diba? Tsaka yun, don't stress na-realize ko, yourself out. diba? We're not getting any younger. Oo. Diba? I'm getting younger. Mas Pare, mahirap din yun. Ang sa 5 years, matandaan. ang 5 years, ang bilis niyan. 25 na ako. So in 5 years, I'm 30. Oo. Diba? Wala na ako siguro... Daunting, na parang, shit, 30. Pero ako pare, wala na ako sa age na pwede ako magpa-petics na pagdating sa sarili ko. Sa bagay. Pare, someone once told me, ang laking bagay ng may goals sa life. Thankful ako sa Tama kanya. naman. And I love her for that. Kaya, yun, di ba? Shout out to you for making me realize these things. Goals ka. Ayun. Goals ka. Growing old. Siguro, masasabi ko na it's making me a better person. Ayun, yun lang. Ayos. So, yun lang. Speaking of growing old, reaching an age, na-realize, naisip niyo na ba? I mean, Tayo mamamatay. yun nga, doon ako punta yung death. Okay. What is your take or your idea? Kumbaga, The kung concept kung ikaw ang mamimili ng taon mo para mamatay, anong age? Age ko, pare. Kunyari, gano'n, sa future, baka gano'n na yung natin, pag ayaw mo na mamamatay. Ideal ko, ideal. Oo. 80 plus.
80 pare, 80 I don't plus. think Talaga, na- 80 plus. I don't think naaabot ako sa 80 plus. Kasi, pare, lola ko, ilang taon na. Sa bagay. Magna 19 na next year. So, di ba? Tapos ngayon malakas pa. So, kung kaya niya, sana kaya ko. Pero, I mean, imposible para sa akin. 80 plus, no? Ideal. Pero, impossible for me. Kaya lang tayo, kunyari tayo 80. Ano kaya ginagawa natin ng 80 plus? Nag-record tayo ng Hindi kasi di ba isipin mo, kunyari, yun yan. Mga iho, eto na ho, pang 1,000 episode na kami May ganong, it's a ganong age, di ba? Pero parang, you're strong enough to live, pero pero hindi ka na rin siguro ganong kalakas para I-enjoy gumawa na pa. kahit ano. Alam mo yun? So, di ba? Yun ang ideal ko. Kasi pare sa totoo lang gusto kong makita yung mga tao sa paligid ko, yung mga bata na lalaki sa paligid ko na, alam mo yun, they're making something out of their life. Ayun, siguro yun lang. Yung goal ko, kaya gusto ko ng 80 plus. Oo. Ako ayokong tumanda ng matanda. Oo naman. Kasi, yung kunyari dadating ka sa point, for example, dadating ka sa point na sobrang tanda mo na, you're still aware, pero every time you shit yourself, you can't do anything about it. Ito pa pare, nagets ko yung ibig sabihin ni Paolo, ayaw mo na rin pahirapan yung mga tao sa paligid mo. At saka yung if you feel helpless, ikaw na lang sa sarili mo. Hindi, ako, hindi sa ayaw kong pahirapan yung mga tao sa paligid ko. Ayoko na pahirapan yung sarili ko ng gano'n. Alam mo yun? It sounds selfish, pero ayoko nang umabot sa point na buhay pa ako pero wala na akong ginagawa. I mean, nakaupo na lang ako, matutulog ako, didilat kakain. Yung ganung bagay. Ayokong umabot sa point, hindi naman siya natatakot ako. Kasi, for me, it's, parang, it's useless. Natural lang. Na gusto, hindi naman sa gusto kong mamatay ng maaga. Kumbaga, I'd settle with, late 70s, early 80s, gano'n. Okay na ako sa gano'n eh. Pero pare, kung ang cost ng pagkamatay mo ay old age, hindi mo maiwasan yun. Ayun nga. Mangyayari. Kaya nga dyan papasok ngayon yung advice ko sa'yo na do something about your... Healthy Oo, life. di ba? Kasi, Hindi, pag gumawa ako, maging healthy ako, mabubuhay ako matagal. Abot ka 100. oo. Like, by centenary. Pero pare, hindi mo rin, crossroads yan eh. Mahirap namang mamatay ka ng sasakit, ng suffering. Di ba? Ay, crossroads yan eh. Ako mapipiliin mo ako, I'd rather die of old age. Kaysa yung mamamatay ako ng dahil sa sakit. Unang-una, ayoko nang gumastos ng malaki mga nasa paligid ko. Pangalawa, ayoko na silang pahirapan. Pangatlo, mas mahirap para sa akin yun. Kaya lang pare, di ba, if we're talking about dying of old age, di ba, kasama na din yung mga sakit-sakit eh. Actually, doon ka naman mamamatay, di ba? Oo. Huwag matandaan. Pare, kasi hindi pa, nandiyan pa rin yung 50-50 chance na natural cause. Yung talagang dahil matanda ka na, bumigay na yung system mo, pero hindi dahil yung unti-unti ka kinakain ng sakit. Kasi marami akong kilalang ganyan pare. Marami akong kilalang ganyan. Oo. Yung talagang nag-quit na. Wala Kaya na. hindi kaya yun... Nag-deteriorate lang pare. Wala pa ako ano. Pero how would you know, ano ba? Kunyari, malakas ka pa kahapon, mamaya, deads ka na. Ano yun? Parang... Oo pare. Kung ganon, yung sinasabi nila na, alam mo, sure naman nag-deteriorate ang organs natin. Once na nag-shutdown yan pare, kunwari, isang main organ nag-shutdown, tuloy-tuloy na yun eh. Yun yung sinasabi mo. Paano? Okay ka pa. Hindi mo alam, may organ ka na pala na nag-shutdown. Kunwari, lagay na, liver mo. Hindi mo alam, wala kang sakit, pero nag-shutdown na siya. Tapos natutulog ka, bigla na lang talagang wala na. Affected ka na. Ayun na. Pero at least, di ba, hindi yung unti-unti kang pinahirapan. Alam mo talagang, wala na, hindi na gumana lang talaga. Kasi parang may mga kilala akong ganyan, na ganyan nung naging cause. Namatay lang. Oo, hindi na nila napahirapan yung... Yung mga naligo lang naman. Oo, hindi na nila napahirapan. Gininaw na matay. Hindi ko ano, parang... Ang hirap din siguro nun para dun sa pamilya. No, na, Siya para isipin mo, ikaw. ikaw, hindi, parang... How would you know kung ready ka na kunyari, itong kamag-anak mo, itong loved one mo na parang gano'n, alam mo naman na
tumanda na, anytime pwede na mawala, di ba? Tapos, kapag nangyari na, di ba, parang paano mo ba masasabi na okay lang, tanggap ko, alam mo yun, meron bang ganun? Diba, meron ba talagang ganun? Oo, pare. Di ba? Pero nasa tao yan. Dapat kunwari, siguro, ang isang tao, pag nag-reach na ng 70, ang family niya, Waiting personally, dapat nire-ready na nila yung sarili nila. Di ba? Para hindi masakit, hindi mabigat, hindi masakit. Pero yan dyan nga papasok ang pag may sakit ka naman, pag pinapatay ka ng sakit. Di ba? Alam mo yun, parang ang pamilya mo naman, hindi lang yung nire-ready yung sarili nila. Nire-ready nila yung sarili nila. At the same time, pinoproblema nila yung sakit mo. Kasi alam nila na hindi pa dapat pero may something na nagkokos. Yun yung sinasabi ko na nagsasuffer sila at the same time, nagsasuffer ka. Imbis na yung pagtanda, hindi mo na yung pagtanda mo, nahihirapan ka lang, gaya natin, emotionally and physically, yun pati internally pare. Diba? Ako yun lang yung akin. Ito siguro parang medyo morbid na pero kaya may sakit na yung loved one, matanda na siya. Would you pull the plug? Naranasan ko yan. Sige, kwento mo. Naranasan ko yan pare. Great grandmother ko, mother ng lolo ko. Nandun ako sa room, yung pinulo ng mga magkakapatid ng plug. Pare, dun mo masasabi na you'd rather na matapos na. Kasi pare, yun yung sinasabi ko pag tumanda ka naman ng sobrang tanda, nahihirapan na rin yung mga nasa paligid mo. Kasi emotionally, nahihirapan, ayaw nilang nakikita kang ganun. Diba? It's the same with pag may sakit ka. Ganun, pare, mahirap na ang mahal mo nakikita mong nasasaktan, nahihirapan. Sobrang hirap. Lalo na pag siya na yung nag-finish sige, okay lang. Ako may naisip akong concept on when it comes to death. Kasi parang hindi naman negative or positive side. Kasi since the day that we were conceived, parang we can consider that we started dying. Oo naman, kasi yun ang pinaka-end ng lahat. Slow death. So, para sa atin, dying is syempre negative. So we make it positive. So we say living. We say living, di ba? Pero, hindi mo paliwanag To live is to die. To live is to die. Is to die. So, we make a conscious effort to convince ourselves that we are living our life. Which is good pare, para sa akin. Yun nga. Kaso lang, hindi natin maalis yung fact na Mamamatay ka pa rin. death is permanent. Alam mo pare, kasi ang mahirap sa ganyan may mga tao na masyadong iniisip ang death na hindi nakakalimutan na nila i-enjoy yung buhay. Na hindi nila napapansin na sinisira na sila nun. Di ba? How can you enjoy your life if all you think about is death? Meron ba talagang gano'n? Pero pare, meron. Yung, ibig sabihin, you're too afraid of dying. Kasi, ewan ko parang, siguro, it's a creeping thought kung nasa 50, 60 ka na siguro. Diba? Kasi, yun na yun Di ba sabi nga yung nila, next stage ng life mo, yun na diba? Ending na kumbaga. kaya pare, hanga ako sa mga matatanda na, alam mo yun, matanda sila, pero pag nagising sila sa umaga, nagpapasalamat pa rin sila na buhay pa ako. Kasi, hindi nga nila hinahayaan na yung sakupin ng death ang utak nila kapag iisip nila. Pero yun kasi, they're in a point na, yun na yung susunod. Diba? Pero meron kayang mga tao na, sa atin, as early as our age, diba? Na parang, you're too afraid to die. Lalo na yung, the whole concept of dying na lang, na old age, biglaan, krimen, alam mo yung gano'n, na you're too paranoid of dying. Siguro, it's a good thing to think about death para may handa mo sarili mo. Pero if you constantly think about it, ewan ko para sa akin, pare, sinisira mo lang sarili mo. Kasi everything will be affected. Ano nga kaya yung kinatatakot mo sa pagkamatay? Ano kaya yung... Kasi ako tingin ko, ako para sa akin matatakot ako mamatay
dahil dun sa mga maiiwan ko. Natatakot ako na baka, alam mo yun, na hindi sila Handa, hindi sila ready. Kasi if ever man, if Hindi, I mean, I die hindi young, sila ready sa life. if I, hindi, tsaka if I die young, syempre, biglaan. So, kung ano man yung plano, kung ano man yung... Ang daming mga apekto. Diba? Ang daming mga apekto. So, ako siguro, parang nga, I'm afraid of dying because Of now. yung sa mga maiiwan kong loved ones, o kaibigan, di ba? Ako parang sabi ko, hindi ako takot mamatay. Hindi na ako takot mamatay. To answer the question na kung ako natatakot, Ano yun yung siguro, fear? yun siguro ano yung kinakatakot mo? ikatatakot. Sige, sagutin ko. Ako, hindi ako takot mamatay. Ang kinakatakot ko pag namatay ako, yung hindi ako handa. I mean, yun nga. Hindi ako handa para hindi ko pa natapos lagaan kung sino man may na naiiwan. Siguro, same as you, pare. Ganun din. Ako, I've accepted that I will die. Siyempre, Oo naman. naman. Lahat naman With my siguro peace with that. Hindi ko naman sa gusto kong mamatay na. Pero hindi naman ako natatakot. Pero ayoko pang mamatay ngayon. Oo And naman. there's for the simple reason that I have not yet done the things that I want to do, and alam mo yun, there are still a lot of people who I want to spend time with, and alam mo yun, there's a lot of experiences that I want to experience. I want to Tama. take part in yung mga ganon. Ayan pare, kasasabi mo lang, advice kita ulit, start doing something about your head. Kasi diba parang it's hard to live a full life. It's hard, Diba? Tapos, it's gonna end abruptly. Parang lugi. Ito pare What is a full life? Parang lugi ka. Ito Exactly, pare. Exactly. Gumagawa ka ng sarili. Di ba? Enjoy mo buhay mo, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero kunwari, tinamaan ka ng big C. Alam mo yun, parang ikaw na, alam mo na mamamatay ka ng mas maaga. Pero alam mo saan ako natutuwa? Yung there are persons na may cancer, pero lalo silang napupush na mabuhay to live their life. To answer your question about what is a full life, para sa akin a full life is being contented. Na masasabi mo na, uy, masaya ako sa nangyayari sa akin. Yun lang eh, maging masaya ka lang para sa tinatakbo ng buhay mo. Full life na yun para sa akin. Parang ang bigat na full life. Kasi hindi mo naman pwede sabihin na ang full life lang ay pag nagawa mo na lahat ng gusto mo. As long as you're enjoying yourself, your life, the way it is, full life yun pare. Kasi there will always be something new that you would want to do. Full life na yun. Yun ang yung insatiable hunger ng tao. Kasi di ba, kung ang goal mo na, para lang masabi na full life is to do everything, imposible na yata yun. Di ba? Pero di ba, as long as you're happy, full life na siya. Full life. Kasi napaka-vague, napaka-lawak. Pag sinabi mo It differs from person to person. Oo. Diba na, iba, yun nga, parang sabi ni Ninja kanina na kung yung mga mahal mo sa buhay masaya na rin, diba? That means you've lived a full life. Kung ikaw naman kung gusto mo mag-travel sa kung saan sang lugar sa mundo, kung nagawa mo na yun, siguro you've lived a full life, diba? Kung career-oriented Hindi ka, lang full maayos life, ka sa pare. career, diba? You did your job in life. Diba? Kasi naiwan mo lahat ng tao na masaya eh. Pero should that be an obligation? Should that be... Papasok siya nga nila yung pinag-uusapan natin. Should that be a job, di ba? Na paano ka... Hindi. Pare, once you make it an obligation, once you make it a job, hindi mo na may enjoy sarili mo eh. Diba? Kaya nga sabi ko set goals. Tapos enjoy the process of reaching that goal. Diba? At And least, continue. hindi siya mag-feeling obligation. Diba? Kasi you're enjoying. Keep setting goals. As long as you can still see that you can do it or you can reach that Para sa akin kasi, yun nga parang may nabasa akong nabasa na it's better to have goals than dreams. Kasi dreams only happen when you're asleep. Di ba?
So, Eh, di ba, pare? goals kasi, Ang dream mo, pag ginawa mong goal, mas may drive ka na, so, ano may eh. drive ka na gawin. Tapos, yun nga, hindi naman, parang yun nga, yun nung narinig ko yung quote na yun, na parang, kung ano, parang hindi naman siya straightforward na yun yung ibig mo sabihin, di ba? Pero, if you think about it, di ba? Oo nga naman, di ba? Kasi, if you have dreams and aspirations, di ba? Make it a point na mangyayari yun through goals. Di ba? Kasi para if you just keep it a dream, wala eh. Hinihintay mo lang mangyari yung time na your dream will come true. Pero wala kang ginagawa. Kasi pag sinabi mong goal, para required na may gawin kang steps to achieve that goal. Saka siguro yung goals, it's more, ano eh, parang, it's more realistic than dreams. Eh, di ba? Oh, ito If you pa think about pare. it, ano? Be realistic in choosing your goals. Huwag ka naman mag-set na pagdating ko ng 35, bilyonaryo na ako. Diba? That's No, ako, that's what I hate about other people. Na you constantly remind yourself that your goal when you're at this age, your goal when you're at this moment, your goal, ano mo yun? Kasi you can never tell what's going to happen tomorrow. Tama. So ako hindi naman ako parang hindi ko or hindi naman sinasabi ko wala akong dreams or wala akong goals. It's just that at this moment I'm at this point of my life. So yung sakop nung point nung buhay ko na yun muna yung iniisip ko. Alam mo, guess mo, for example, student ka. Ang iniisip ko lang is yung assignment mo, yung project mo, yung exams mo. Aside from your family and friends, gano'n. So, that's your goals eh. ganun ako. Doon iikot yung goals mo eh. Hindi naman I don't plan 5 years ahead, 6 months ahead, yung mga Pero ganun bagay. gets ko yung sinasabi ni Paolo. Ang kay Paolo is, may tendency siya na to live in the present muna. Yeah, that's my point. May goals, pero May goals ka, pero alam mong alam mo yung, hindi ka mo pa na yung, ready or wala ka pang tools or alam mo, malayo pa yung mga bagay na yun. So, you just put them there, but you know your goals. Tsaka you have to go through the day first, diba? Parang, at saka, yun nga eh, ang ano naman ng goal, parang, ito, kunwari, at this moment, isipin mo lang, mamaya 6 o'clock ng umaga, matutulog na ako. Goal. Instant goal it's na very yun. real. Diba? Ano yung Realistic goal. baby steps? Alam nga, kesa naman yung at this moment, di ba? Parang, 3:23. Dito ka, nandito tayo sa inyo. Bigla akong sasabihin, ang goal ko, pagdating ng 35, bilyonaryo na ako. Di ba? Ano siya eh, hindi realistic. Ano yun? Di ba? Baby steps. Yun yun, na-realize ko yung mga before or early teens ko na iniisip ko nun by the age of 25 gusto ko may pamilya na ako, sabi ko, so ngayon naiisip ko na what the heck was I thinking? Alam mo yun? Na 26 na ako pero ayoko pa magpamilya. Ano nga ba yun? It's a far-fetched idea for me, parang ganon. Pero ako pare, isa sa mga goal ko talaga sa buhay, to get married. Oo naman. Hindi lang naman pang babaeng ganun. Gusto ko rin magsuot ng gown. Totoo So, lang, para kasi i-elaborate natin yan. Meron akong gustong itanong mamaya. Kasi gusto ko yung point ni Ninja na at this certain age, ito yung gusto ko at another certain age. Oo. So bakit gano'n? So magbe-break muna kami. Time check lang, 3:20, ano to? 4? 3:24 AM. So break muna tayo. Nakalak pre. Naiiyak ko eh. Ako rin. Tara, CR muna tayo. Nakalock ba? Ay, nag-lock? 1 hour and 3 minutes. Oo nga eh. Yo, UPA. And we are back after a long break. Hi. Para nakahinga yung mga bladder natin. Oo nga eh. Medyo It's matagal-tagal lang yung 4:26. aming break kasi Time check. Wala lang. Time check. 4:26. In the And- morning, guys. Ayun. So, Medyo mabigat yung topic natin kanina.
Kasi niya medyo tahimik ka na. Oo. Medyo, ganun talaga ang topics pag wala si Paring Ram. Paring Ram. Wala Saka pag tayong, ganitong oras. wala tayong joker eh. Naantokan si Paulo, inaantok na. Ako, Ako ayos lang. Natatayo med- ako. ako medyo. Naantok na rin ako. Si Paring Joven, pare buhay na buhay, no? Oh, syempre, nandito tayo sa baluarte na. Bigla nagtatatatak sa computer. Parang may naririnig ako. Si... Alam mo yung ng tunog ng keyboard? Oo. Yung chiclet keyboard. Parang Nakapikit na ako. naghahanap lang ako ng mga, baka may mga nagko-comment sa mga post natin. Sinungaling. Kailangan nating i-monitor yan. Ganun ba yun? pare. Bagong feature ba ng Facebook yun, pare? Ano? Yung pag naghahanap kami Hindi, para yung sa chatbox. sa SoundCloud ako Hindi, pare, nag-check. yun, hacker style. Walang mouse keyboard. Sa SoundCloud Hindi, ako pero, nag-check pare, pare. ito Ano yun? Alarm. May alarm pala Ito tayo. po ang alarm ko. Ganitong oras ako nagigising kasi. Hindi. Pero, pare okay din Nung habang nagtatakatak si parang Joven, pare, nung ko lang nakitang masaya si parang Joven, no? Oo nga eh. Glowing. Para masaya naman ako palagi. Mas masaya ka nga Hindi lang. naman ako... Glowing ano, below the belt. Hindi naman ako... Hindi mas pa. masayahing tao lang ako talaga. Hindi, pero, ano, no? Sige. I mean, iba yung ngiti ni parang Hydration. Joven. Oo. Ano? Paalam na tayo. Okay, all the way. Time check. 4:30. 4:30. 4:30, so... Hanggang dito na lang muna. Ito muna guys. kami. And, Thank Sana you sa for- susunod nandito na si Rambo para... And then Oo. thank you for Para tuning masaya, in for para an masaya. hour. by the way, bago kami magpaalam, may mga ideas kami na feeling namin may excite kayo dahil magpapa-contest kami, marami kaming balak. Tapos, Mag-invite kami. mag-invite kami and mag-guest kami sa isang episode. Kung meron din kayong mga suggestion kung ano yung mga pwede namin pag-usapan, pwede namin Paki-comment na lang sa gawin Facebook sa page. dito sa aming munting podcast. Mm. You're welcome ang mga ideas. And by the way, sa mga new likers sa Facebook page, meron po kaming Instagram. Thank you pala. Thank you sa mga Oo, thank you. Thank you. A big up sa mga nagla-like. Paki-share na rin po if you don't mind. May Instagram kami, follow us, FDOTR Podcast. Ang Twitter namin, the same, FDOTR Podcast. And sa Facebook, search nyo na lang for Dudes on the Road. That's FOUR, Dudes on the Road. So, kita-kita tayo sa social media and I'm sure magugustuhan nyo ang aming mga post. And ayun, mapaalam na kami. Porta lang. Negative, positive comments are appreciated. Creative criticism. Lalo na ang creative Any kind of criticism. criticism. And yeah. Masatisfy lang yung aming attention craving. Then, so yun. Because we want your attention. Oh my God. For Dudes on the Road, Paalam. minus one muna, minus one for tonight. So, yun. Good yun. morning. Good morning, guys. Till And next time. Till the next episode. Ako nga pala si Justin. This is Job. This is Ninja's DP. Ayun. Goodbye, guys. Night. Orders on the road. Thank you. Thank you. Lo chicken charge out, dude.